Verse 12 na tayo mga kapatid. Ngayon nang narinig niya na si Juan ay binilanggo, siya ay umalis patungong Galilea. Ngayon dito sa chapter 12, si Juan ay binilanggo. So ito ay isang nakakalungkot na eksena. Nung nabilanggo si Juan Bautista, nakita natin yung Panginoong Jesus, siya ay nag-iba ng nagbago din yung kanyang movement, no? Nagbago din yung pagkilos ng Panginoon, no? Kailangan natin din tingnan yung pagkilos din ng Panginoon ay nakadepende sa galaw din ng environment. So, halimbawa, panahon ng pandemic, no, kung saan pinagbawal yung physical na meeting. So ito ay isang problema sa mga Kristiyano kasi syempre yung mga Kristiyano kailangan niya ng pagpupulong. Pero dahil nga nagkaroon ng COVID, so ginawa ng mga kapatid o ginawa ng Ecclesia ay nag-meeting online. No? Sorry, maraming mga halos lahat ng mga Kristiyano ay nag-meeting na lang online. No? At ito naman ay nagbigay ng napakagandang resulta. Dumami lalo at lumaki lalo ang gawain ng Panginoon. Totoong mas nag-overcome ang Panginoon kahit sa gawain ng kaaway na COVID niyan. Kalingin sa tanas, pipigilan niya yung gawain ng Panginoon kapag nagkaroon ng COVID. Pero hindi, mas lalo pang lumaki ang katawan ng Panginoon dahil sa social media, dahil sa pagkilos ng Panginoon sa magitan ng internet. Kung ang pagkilos ng Panginoon, isipin natin, hindi. Ang Diyos naman ay gumagamot ng mga karamdaman. Ang Diyos naman ay hindi mapipigilan ng Diyos. Mag-meeting pa rin tayo, no? So kapag ginawa natin yon, yung panahon na yon, no, maaari tayo ay tayo makasuhan. Kasi nga pinagbabawal yan ng batas pa ng panahon na yon. At bukod doon, magkakaroon din tayo ng sakit. Magkakaroon din ng sakit yung mga kapatid. So ano ba yung ibig ko sabihin? Kumilos yung Panginoon base sa nakita niyang galaw ng environment. Yung Panginoon, hindi siya nag-insist sa kanyang pagkilos. Yun ay nandun siya sa Jordan, ano? So pwede na siyang pumunta ng Jerusalem. Ito yung lugar ng banal na lugar. Pero hindi siya doon pumunta. Nagpunta pa siya sa Galilea. Bakit? Kasi nabilanggo si Juan. Pinapakita sa atin mga kapatid. Siyempre, kailangan nating manalangin para makita natin kung saan ba yung pagkilos ng Panginoon. Pero dapat natin i-consider kung ano ba yung nangyayari sa environment. Kung ano yung nangyayari sa environment, tignan natin kung nasaan yung pagkilos ng Panginoon. At kapag natagpuan na natin yon, tayo ay kumilos kasama ng Panginoon. So dito nakita natin na siya ay umalis at siya ay patungong Galilea. Verse 13, at pagkalisan sa Nazaret, siya ay nakaroon at nanirahan sa Capernaum na nasa tabing dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Makikita natin na yung kaharian ng Panginoon sa kanyang pagministeryo, hindi siya nagpunta sa banal na lungsod, kundi siya ay nagpunta sa tabing dagat. Itong tabing dagat na ito mga kapatid, at ang kanyang mga kinuha ay hindi mga matataas sa pinag-aralang tao, hindi mga ganun ka-edukadong tao, kundi mga mangingisda, mga kapatid, no? At appreciate ko yung Panginoon naman na hindi sa kanya mahalaga kung ano yung iyong pinanggalingan, kung ano yung iyong katayuan. Basta ang mahalaga, ikaw ay sumunod sa kanya, ikaw ay gagamitin niya, mga kapatid. Kita natin yung mga, itong Mateo, no? Ito ay sinulat ng isang tax collector. At ang Marcos, sinulat siya ng isang pangkaraniwang Kristiyano. Ang Lucas, sinulat siya ng doktor, tsaka yung Acts, sinulat niya ng doktor, si Lucas. At yung si Juan naman, ito rin ay isang mangingisda. Pero yung kanilang mga sinusulat hanggang sa panahon na ito ay mini-mention kahit sa mga kongreso, mga kapatid. At ito ay matagal nang dinedebunk ng mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Pero hanggang ngayon mga kapatid, ito ang pinaka naiprintang kasulatan sa buong sa buong mundo, sa buong kasaysayan. At hanggang sa loob ng mga kulungan, marami ring Biblia. Kahit saan ka pumunta may Biblia, kahit sa internet may Biblia. At ito ay sinulat ng mga taong nabanggit ko, mga kapatid. Walang duda na yung kanilang sulat, mga kapatid, ay nasa inspirasyon ng Diyos. Verse 14, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, sa gawing dagat sa kabilang ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. No? So, ito ay katuparan dun sa Isaiah chapter 9, verse 1 to 2. Verse 16, ang mga taong nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa isang rehiyon at lilim ng kamatayan, sa kanila ang ilaw ay nagliwanag. Verse 17, mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng mga kalangitan ay malapit na. Pinakita sa atin na yung pagsasalita dapat sa mga Hudyo yan. Pero yung Panginoon nandito siya sa tabing dagat, sa lupain ng mga Hentil, kung saan mga kapatid, no, sinisimulan niya yung kanyang ministeryo. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, siya ay nakakita ng dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Dito mga kapatid, si Andres, isa siya sa mga disipulo ni Juan Bautista. Nung ang Panginoong Hesus ay binautismohan sa John chapter 1 yun, mga kapatid. Sa John chapter 1, makikita natin na si Andres ay kasama ni Juan Bautista. At nung pinakilala ni Juan Bautista yung Panginoong Hesus bilang ang Messiah, nakilala ni Andres si Jesus. At ngayon, yung Panginoon, pumunta siya ngayon sa tabing dagat para i-meet ito si Andres at si Pedro. Makikita natin na sila ay mga mangingisda.
Pinakikita dito na ito yung ikalawan nilang pagkikita. Dahil nung pagkatapos na yung Panginoon ay mabautismohan, may 40 days pa ng Panginoong Jesus ay kailangang i-test ng kaaway, no? At siya ay nanagumpay dito. At pagbalik niya, no, ang kanyang ginawa agad ay iset yung kanyang mga disipulo. So yung una niyang ginawa ay ang puntahan ang magkapatid na Andres at Simon. Nga pala, no, tinanong ako dati, yung Panginoong Jesus, sabi sa ibang religion, maraming paniniwala bago siya mag 30 years old na siya daw ay sa Buddhism o kung ano man daw yung pinanggalingan. Pero ito ang masasabi ko, kung ang Panginoong Jesus ay sumamba sa ibang Diyos, gaya ng sinasabi nila na nag-Buddhism yung Panginoon, hindi na kailangan ni Satanas na lumabas sa chapter 4. Kasi ang Panginoong Jesus pala ay natisod na. Ang Panginoong Jesus pala ay nagkaroon na ng kasalanan sa Diyos. Pero dahil ang Panginoong Jesus ay kailangan pang itempt ni Satanas at ang ating Panginoong Jesus ay kailangan na mapunta sa sukdulang katayuan ng kanyang pagkatao. Kailangan pa yung Panginoon ay mag-fasting at kailangan pa ng Panginoon 40 days at 40 nights na hindi siya kakain para ma-meet niya yung maximum na capacity ng tao para lang siya dayain ng kaaway, no? Hindi ko nakikita na yung Panginoong Jesus ay nagkaroon ng kasalanan kailanman. Bago siya bautismohan, siya ay walang dudang walang kasalanan. Dahil sa Satanas ay kailangan pa siyang tuksulin ng kaaway, mga kapatid. Sa verse 19, basahin natin. At kanyang sinabi sa kanila, halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Nakita natin sa Gawa chapter 2, verse 37 to 42, sa Gawa chapter 4, verse 4, si Pedro, nakita natin na nasa katuparan yung sinalita ng Panginoon na sila ay gagawing mamalakaya ng mga tao. Nakita natin kung gaano naging kagamit-gamit si Pedro ng panahon ng Pentecostes, isang mangingisda, mga kapatid. At nakita niyo yung reaction nila, no? After silang tawagin ng Panginoon, ang ginawa nila, sumunod kaagad sila sa Panginoon, naakit sila sa Panginoon. No, yung kanilang pagtatrabaho, mga kapatid, ito din ay tumutukoy din sa ating mga pagtatrabaho. Yung ginawa dito ni Pedro at saka ni Andres, wala pa ako sa ganung klase ng pagsunod sa Panginoon. No? Yung kanilang hanap buhay ay tatalikuran, alang-alang sa Panginoon. Mga kapatid, no, ito ang kalagayan ng kanilang mga puso. Kung gaano sila na humaling sa Panginoon. Iniwan nila yung lahat para lang sumunod sa Panginoon, mga kapatid. O Panginoon Jesus, no? Hindi kailangan ng Panginoon ng mga Pariseo, hindi niya kailangan ng mga Saduceo, mga saserdote, mga eskriba. Ang kailangan niya lang ay ang mga taong may angkop na puso para kumilos kasama niya, mga kapatid. Ang kanyang ministeryo ay may pangangailangan ng mga taong ito, mga kapatid. Ang isa din sa na-appreciate ko sa Diyos, no? Every time na binabasa ko yung Biblia niya, kaya niyang gawin lahat ng mga bagay, no? Pero pinipili niya na gawin yung mga bagay kasama lagi ang tao. Kailangan lang niya yung mga tao na magpa-participate para sa kanyang pagkilos dito sa lupa. Kapag ikaw ba'y tinawag ng Diyos, no, may ganito ka rin bang damdamin para sa Panginoon? Ito ay isang kamanghamanghang reaksyon, mga kapatid. Oh, Lord Jesus. 21. At paglakad mula roon, nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na nasa daong kasama si Zebedeo sa kanilang ama na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat at kanyang tinawag sila ng dalawang mangingisda na tinawag pa ng Panginoon. Una si Andres at si Pedro, ngayon naman si Santiago at si Juan na anak ni Zebedeo, mga kapatid. Verse 22, at kaagad sa pag-iwan sa daong at sa kanilang ama, sila ay sumunod sa kanya. Yung una ay pinakita sa atin, no, iniwan yung kanilang trabaho para sa pagsunod sa Panginoon. Dito naman, hindi lang nila iniwan yung kanilang trabaho, iniwan yung kanilang ama. Nung sinabi dito, iniwan yung kanilang ama para lang sumunod sa Panginoon. Isa ang kamanghamanghang puso ng mga tao ito. At sila ang nagamit ng Panginoon para sa pagministeryo niya. Salamat sa Panginoon. Verse 23, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagaling ang bawat karamdaman at bawat sakit na nasa mga tao. No? So yung sinagoga na binabanggit dito, ito yung lugar kung saan nag-aaral sila ng mga kautusan. No? So dito, hindi sa banal na lugar, kundi sa Galilea, no, na nagsimula yung Panginoon ng kanyang pagtuturo. Ayan. At ipinangaral ng Panginoong Jesus yung ebanghelyo ng kaharian, na ang kaharian ay malapit nang dumating. At dito, pinakita sa atin, no, yung pagpapagaling ng mga karamdaman at sakit na nasa mga tao. Mga tao dito sa Galilea, sila yung mga nangangailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. Spiritual speaking, tayo din ay may mga karamdaman, tayo din ay may mga sakit. No? Kaya ang kailangan natin gawin ay lumapit sa Panginoon. At pag tayo ay lumapit sa Panginoon, yung ating spiritual na condition ay gagamutin ng Diyos. O Lord Jesus. Verse 24. At ang balita tungkol sa kanya ay lumaganap sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman na mga nagdurusa sa sari-saring karamdaman at mga sakit at mga inaalina ng mga demonyo at mga himatayin at mga paralitiko at sila ay kanyang pinagaling. Dito, nagkakaroon ng pagpapagaling ng mga may sakit, yung mga
paralitiko, gumagaling sila. Tapos yung nakita natin dito, yung mga demonyo, yung mga evil spirit, no, sila ay totally na overcome ng ating hari, mga kapatid. Ang makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, ito din ay ang pagpapagaling ng ating mga sakit. Pag-address sa mga bagay na nasasakupan ng kaaway, sa sasakupan ng mga evil spirit na ito, mga kapatid, no, tayo ay mapapalaya lahat doon. Sa karamdaman, sa gawa ng kaaway, mga kapatid, ang kailangan lang natin gawin ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ito ang ebanghelyo ng kaharian, mga kapatid. Verse 25, at malalaking kalipunan ang sumunod sa kanya mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at sa kabilang ibayo ng Jordan. No? Hindi lang sa Galilea, mga kapatid, no? Ito din ay umabot ng Jerusalem at Judea, mga kapatid. At mga kapatid, ito ay nagsimula sa lugar na despise, na kinamumuhian, at ito ay lumaganap na, mga kapatid.